Mama, okay ka lang ba, Mama? Mamatay ka na sa sakit mo, pero nandito ka pa rin. Kamalasan ka talaga. Ate, ang hindi mahal ang Kerida. Ang mahal ni Hongli ay ako lang. Ang pwesto ni Ginang Shu, dapat mo nang ibalik sa may-ari. Bahay ito ni Mama. Kayo ang dapat umalis. Siya ang papa ko, bahay ko ito. Hindi ka nararapat dito, bata. Walang kwentang babae. Kayo. Isama mo ang batang ito at lumayas na kayo rito. Mama, okay ka lang ba? Mama! Bata, isama mo ang nanay mong may sakit. Lumayas na kayo rito. Huwag kayong mamatay rito. At dumi sa vilya ko. Mamatay kayo sa malayo. Singyaw, hawakan mo si Papa. Uwi na tayo, okay ba? Sige po. Mama, gising na po, Mama! Mama? Bata, sumama ka sa akin. Maililigtas ko kayo. Ate, may balita mula sa mansyon ng mga Shu. Kasal mo na raw sa mansyon ng mga Fu. Bumaba ka na para magpakasal. Masyado silang nagmamadali. Baka may masama silang balak. Hahaha. Subukan mong pumunta dahil kailangan mong pumunta sa mansyon ng mga Fu sa Nancheng para maghanap ng isang bagay. Alamin ko na rin. Ang sanhi ng pagkamatay ni Mama. Sige po, Guro. Bababa na ako ng bundok. Ito ang itsura ng bagay na iyon. Hawakan mo ito. Sige po, Guro. Kararating ko lang sa Nancheng. Sinusundan na ba ako agad? Huwag kang maingay, kundi papatayin kita. Hindi pala ako ang hanap nila. Nandito siya. Ang first kiss ko. Magkasintahan lang. Doon siguro siya dumaan. Habulin nyo. Huwag mo akong pirahan. Tinulak lang kita. Ang lala pala ng sugat mo. Buti na lang nakita kita. Kundi kahit dakilang Diyos pa, hindi ka na maililigtas. Anong pangalan mo? Kapag nalaman niya, baka pirahan ako. Shufen. Shufen. Sige. Tatandaan kita. Naniwala talaga siya. Baka naman baliw ang taong ito. Iniligtas kita. Paano mo ako babayaran? Kung hindi, iaalay ko ang sarili ko. Tingnan mo, nandyan na ang mga humahabol sa iyo. Ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ang lola mo. Kahit gaano ka pa kagwapo, hindi pwede. Sige na. Ang bayad sa pagligtas ko sa iyo, ako na ang kukuha. Paalam na. Amo. Amo, ayos ka lang ba? Amo ang mukha mo. Bakit? Tingnan niyo po.
Hanapin nyo sa buong lungsod ang babaeng nagngangalang Shufen. Maybach. Porsche. At black card pa. Yayaman na tayo. Ang garbo talaga ng mga Fu. Ibibigay lahat sa hampas lupa na to. Hindi man lang tiningnan kung bagay sa kanya. Kung di siya pakakasal, ikaw ang dapat. Ang senyorito ng mga Fu, may kapansanan siya. Masama ang ugali kapag nagpakasal siya. Baka hindi siya magtagal. Mapupunta rin sa'yo ang lahat. May punto ka riyan. Dahil siya naman ang papalit sa akin. Kapag namatay na siya, ako na ang bahalang maglibing sa kanya. Ni Anan. Kunin mo to. Magpakasal ka ng maayos. Darating na ang mga Fu para sunduin ka. Pakakasal. Kung magandang balita yan, bakit hindi siya ang magpakasal? Kung hindi lang lumpo si Fu Yanshan, sa tingin mo ba mapupunta to sa'yo? Kaya naman, pakakasalan ko ang isang lumpo. Kapag nagpakasal ka, may mag-aalaga na sa'yo. Kaysa naman doon sa probinsya na puro hirap lang ang nararanasan mo. Si Fu Yanshen yun. Ang senyorito ng mga Fu. Kapag nagpakasal ka, magiging madam ka na. Yayaman ka ng husto. Tama? Iniwan mo ako ng 16 na taon. Ngayon ako ang pagpapakasalin mo. Napakabuti mo talagang ama. Pero, papayag akong magpakasal. Ang villa na to ay sama ko. Kailangang ilipat mo to sa akin. Anong sabi mo? Huwag kang magalit. Ibigay mo na kung gusto niya. Kapag nakapasok na siya sa mga Fu, magiging magkamag-anak na tayo. Magtatagumpay na tayo. Magkano lang ba ang bahay na to? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sige. Ibibigay ko sa'yo. Don, nandito na ang mga Fu para sa senyorita. Don, Ikaw pala si Shuni Anan. Opo, Lolo, sa tingin ko, bagay na bagay ang babaeng ito kay Kuya. Probinsyana at baldado. Perpektong tambalan. Tumahimik ka! Halika rito. Hayaan mong tingnan ka ni Lolo. Kamukha. Kamukhang kamukha. Ikaw at ang iyong mama ay magkatulad na magkatulad. nakilala niyo po ba ang mama ko? Ang kasal niyo ni Yanshen ay ang mama mo ang nagtakda. Oo nga pala. Ang tambalang dragon at phoenix sa kamay mo ay kapares ng kay Yanshen. Ang Jade na Dragon at Phoenix na ito ay iniwan sa akin ni mama. Si Fu Yanshen na kaya ang itinakda para sa akin? Ni Anan, alam ni Lolo na simula nang ikasal ka, marami kang tiniis na hirap. Sa ika-80 kaarawan ni Lolo sa mga susunod na araw, ipakikilala kita sa lahat. Pandidiriyan mo ba si Yanshen? Dahil siya ay baldado? Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi ko po siya pandidirian. Asawa ko si Yanshen. Tungkulin ko na alagaan siya. Aalis din ako kapag nahanap ko na ang kailangan ko. Hindi ako magtatagal dito. Ang hiling niyo po, mukhang mabibigo lang. Mang Li, dalhin mo si Nianan sa itaas para makita si Yanshen. Hayaan ang mag-asawa na makapag-usap ng maayos. Opo. Nianan, nasa itaas lang si Yanshen. Puntahan mo siya. Hindi maganda ang kanyang asal, kaya kailangan mo maging mapagpasensya. Opo. Madam, tuloy po kayo. Nabalitaan ko na noon pa na nag-iba ang asal ni Fu Yanshen matapos siyang mabaldado. Mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi. Siya ngayon. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumayas ka. Malinaw na walang problema ang mga binti niya, pero nagkukunwari siyang pilay. Hayaan na nga. Mas mabuting huwag nang gumawa ng gulo. Lagot ako kapag nakilala niya ako. Nandito ako para hanapin si Senyorito Fu. Ikaw pala ang babaeng pinakasalan mula sa mansion ng mga Shu. Opo. Mansion ng mga Shu. Talagang tuso ang plano ninyo? Bago pa ako tuluyang magalit, lumayas ka na agad.
Hindi ako aalis. Alam mo ba kung ano? Ang ibig sabihin ng pananatili rito. Ano po iyon? Ang maging babae ko. Hindi ba't lumpo ka? At hindi na nakakagawa ng ganoon. Gusto mo bang subukan? Subukan ng ano? Subukan mo. Kung kaya ko ba talaga o hindi? Magsalita ka? Sino ba talaga ang nagpadala sa iyo? Iniiwasan ako ng lahat ng tao sa labas. Walang nangangahas na magpakasal sa akin. Sino ka ba talaga? Walang nagpadala sa akin. Nakakatakot ang pagiging praning ng lalaking ito. Kapag nagpatuloy pa ito, baka mamatay talaga ako sa mga kamay niya. Mukhang kailangan ko ng... Sino? Senyorito, sabi ni Don, nasa sala siya. Hinihintay si Binibining Shu. Senyorito. Aalis na po. Ako muna. Zhang Hang. Amo. Bakit patay ang ilaw? Ito. Yung babae sa labas? Anong pangalan niya? Madam. Siya? Hindi ko ba siya asawa? Opo. Si Binibining Shu mula sa mansyon ng mga Shu ni Shu Hongli, ang panganay na anak. Siya ay anak ni Su Hongli sa una niyang asawa. 16 na taon na ang nakalipas. Namatay ang kanyang ina. Pinalayas sa probinsya sa bahay ni Lola. At kamakailan lang nakabalik. Ang mga Shu. Masyadong tuso ang kanilang plano. Nagpakasal ng itinakwil na anak. Bantayan mo siyang mabuti. Kung may kakaiba, iulat mo agad sa akin. Opo. Amo, nalaman ko na ang munting manggagamot ay bumaba na ng bundok. Magaling! Hanapin mo ang munting manggagamot? Siya nga pala. Yung pinapahanap ko? Nahanap mo na ba? Amo, hinalughog ko na ang Nancheng. Pero wala akong mahanap kahit anong balita tungkol kay Shufen. Para siyang naglaho na lang sa hangin. Palawakin mo ang paghahanap. Kailangan mong mahanap ang babaeng iyon. Nian-an. Ang pinagtataguan ng kahon na ito, huwag mong sasabihin kahit kanino. Pati na sa papa mo. Mama, nalaman mo na ba noon na si Shu Hongli ay hindi tapat sa iyo? Kaya ba, ayaw mo ipasabi sa kanya? Ito ay aklat ng medisina. Ang sulat kamay dito ay kay Mama. Kung kay Mama ito, ibig sabihin marunong siya. Pero bakit siya namatay sa lason? May pumatay ba sa kanya ng sadya? Ang mga tang ng Nancheng, si Tang Nu, ay bumabati sa munting manggagamot. Nakikiusap na lumabas ang munting manggagamot para gamutin ang pinuno. Dahil pumunta ka rito, siguradong alam mo ang aking patakaran. Alam ko, handang ibigay ng pamilya Tang ang lahat, ang buong kayamanan, pati na rin ang abang buhay ni Tang Nu. Sundin ang resitang ito. Maligo sa gamot sa loob ng 7 araw. At pupunta ako roon pagkatapos. Salamat, munting manggagamot. Munting manggagamot. Sa pagpunta niyo rito sa Nancheng, hayaan niyo si Tang Nu na tumulong. Wag na. Nandito ako sa Nancheng para sa personal na bagay. Munting manggagamot, dito sa Nancheng, kung kailangan niyo ng tulong, utusan niyo lang si Tang Nu. Kami, ang pamilya Tang sa Nancheng, ay may malakas na impluensya. Hindi na kailangan. Sa pagpunta ko rito sa Nancheng, sana ay ilihim mo ito. Naiintindihan ni Tang Nu. Munting manggagamot. Tingnan niyo po ito. Ito ay personal na ipinagbilin ng pinuno na ang siglong ginseng na ligaw na ito ay personal na iabot sa inyong mga kamay. Sana ay huwag niyo itong tanggihan. Siglong ginseng. Magandang bagay ito. Para sa ika-80 kaarawan ni matandang Ginoong Fu, tamang-tama itong regalo. Tatanggapin ko na ito. Pasalamatan mo ang pinuno ng pamilya Tang para sa akin. Naiintindihan ko po. Pa, napakagara talaga ng mansyon ng mga Fu. Ang hampas lupang iyon, napakaganda pala ng napangasawa. Ang pagkakataong ito ay ang ating tsansa
na mapalapit sa mga Fu, isang napakagandang oportunidad. Mamaya, maging matalino ka sa iyong ikikilos. Naintindihan mo ba? Opo. Xingyaw. Nakita ko na, ang mga darating ngayong gabi ay mula lahat sa Nanqing, mga mayamang pamilya, maraming tanyag na angkan. Kung may makilala ka pang iba, aangkaan. Tiyak na mas hihigit ka sa mapapangasawa ni Shu Nianan. Lolo, kumusta ang suot ko? Alam nyo ba kung sino ang nagdisenyo? Sino ba? Siyempre ang pangalawang apo nyo. Ha ha ha! Mabuti mabuti! Mukha kayong bata rito. Matandang Ginoong Fu. Maligayang ika-80 kaarawan. Sino po sila? Ako si Su Hongli. Ito ang aking misis, si Joe Hong. Matandang Ginoo, sana ay humaba ang buhay nyo at magkaroon ng maraming apo. Ito ang aking anak, si Su Xingyao. Lolo Fu. Iisang ama ba sila? Parang langit at lupa ang layo. Nakakaaliw naman. Tumahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. Lolo, nagbibiro lang ang pangalawang senyorito. Naniniwala akong si ate ay hindi naman magagalit. At saka, kung bibilangin ang 3 buhay, lahat naman ay galing sa probinsya. Napakamaunawain. Pinalaki nyo ng maayos ang mga bata. Nako, Ginoong Fu, masyado nyo kaming pinupuri. Si Xingyao ay mabait na bata, bata pa lang. Hindi gaya ni Nianan, na bata pa lang ay sutil na talaga. Tama, Lolo. Itong si Shu Nianan, halatang galing sa nayon. Walang modo. Papa, nakita niyo ba si ate? Oo nga, itong si Nianan. Bakit wala pa siya? Lolo, nakikita nyo ba? Sa inyong ika-80 kaarawan, ang pamilya ng panganay ay wala pa rin hanggang ngayon. Halatang galing sa nayon. Walang pinag-aralan. Pangalawang senyorito. Ang paninira sa likod. Ay hindi rin. Isang magandang asal. Ang paninira sa likod. Ay hindi rin. Isang magalang na asal. Lolo, pasensya na po. Traffic sa daan. Huli na ako. Hindi ka na traffic noon. Ngayon pa talaga? Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang balak mo. Lolo, itong si Shu Nianan, hindi pa nakakapasok sa mansion ng mga Fu ay nagsisimula na, umasta na parang madam. Pati na rin itong si Kuya. Lagi niyo siyang pinapaboran. Ngayon ay masyado niyo siyang kinukonsinti, wala na siyang takot. Sa tingin ko, ang mag-asawang ito ay talagang hindi sineseryoso ang ika-80 kaarawan niyo. Nagbibiro yata ang pangalawang senyorito. Si Yanshen kaninang umaga ay sumakit ang binti. Ito ay biglaan. Alam na ito ni Lolo. Huwag mong sabihing, sa mansion ng mga Fu, ay ang pangalawang senyorito na ang masusunod. Tama na! Tama na! Mabuti at nandito na kayo. Ang ingay-ingay nyo, hindi ito magandang tingnan. Nianan, halika rito. Salamat sa pagdalo sa handaan para sa ika-80 kaarawan ko. Ngayong araw ay may magandang balita na nais kong ibahagi sa inyo. Si Shu Nianan, ang aking madam. Para sa akin, ang isang ito ay hindi hamak na mas mababa kay Binibining Lucin Rowe. Huwag ka nang maingay. Ang binibini ng pamilya Lu ay matagal nang umalis. Ang isang ito ay balitang kasunduan ng sanggol. Xingyao, hindi ba para sa matandang Ginoong Fu ay naghanda ka ng regalo? Bakit hindi mo pa ilabas para ipakita sa matandang Ginoong Fu? Ilabas mo na. Lolo Fu, ito ay pinili ko nang maigi para sa inyo. Isang set ng porselana ng song. Sana ay biyaya at lusog ang matanggap nyo. Lolo, ang set ng tsaa na ito ay mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mabuti! Mabuti! Napakabait mo! Lolo, basta't nagustuhan nyo. Lolo, tingnan nyo naman ang sa akin. Ito ay talagang pinaglaanan ko ng mahabang panahon para lang makahanap ng isang 50 taon na matandang ginseng. Dahil sa ginseng na ito, kayo po ay tiyak na hahaba ang buhay. Chengi, napakabait mo na. Alam mo na kung paano magmalasakit sa lolo mo. Dapat lang po. Ate, huli ka na dumating. Siguradong matagal mo nang inihanda ang regalo para kay Lolo, hindi ba? Opo. Tama. Gusto kong makita kung anong regalo ang dala ng hampas lupa na to na inihanda mo na mas hihigit pa sa 50 taon na matandang ginseng ko.
Lolo, ito po ay siglong ginseng. Sana ay magkaroon kayo ng saganang buhay at mahabang buhay. Mabuti! Napakamaalalahanin mo! Imposible. Gumastos ako ng milyon-milyong dollars at nagpagod ng husto para lang makahanap ng isang 50 taon na matandang ginseng. Ate, bakit ka gumamit ng peke para lokohin si Lolo Fu? Gamot ito. Paano kung kainin ito ni Lolo at magkaroon siya ng problema sa katawan? Pananagutan mo ba ito? Tama, siguradong peke yan. Shunianan, anong ibig mong sabihin? Nagbigay ka ng peking gamot kay Lolo. Anong binabalak mo? Sayang ang pagmamahal ni Lolo sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa mansyon ng mga Fu. Layas? Tama, ate. Wala ka sa probinsya. Huwag mong dalhin dito ang ugali mong mapagnakaw. Nakakahiya ka. Su Nianan, binigo mo ako ng husto. Ako si Shu Hongli, ay wala ng anak na tulad mo. Huwag kang magalit. Huwag ka nang magalit. Umalis ka riyan. Lolo, galing siya sa nayon. Mababa ang pinag-aralan. Huwag na po kayong magalit. Don, may dumating mula sa mansyon ng mga tang. Mga tang ng Nancheng! Bilis! Bilis! Papasukin niyo sila! Susunduin ko sila. Tabi, huwag kang humarang. Matandang tang. Diyos ko, ito pala ang mansyon ng mga tang. Sila ang pinuno sa Timog Lungsod. Hindi ko man lang nabalitaan na may negosyo sila sa mga Fu. Hindi ko akalain na magpapadala sila rito para sa nakatatandang Fu. Mukhang ang pamilya Fu ay magtatagumpay na talaga. Oo nga. Narinig mo ba? Mas malakas sila kaysa sa mga Fu. Galingan mo mamaya. Huwag kang mag-alala, pa. Ako na ang bahala. Yaw-yaw, galingan mo. Punong Fu. Matandang tang, isang malaking karangalan namin ang pagdating niyo. Si Tangnu ito sa utos ng aming pinuno. Nandito para bumati. Mabuti. Pakisalamatan ang inyong pinuno para sa akin. Makakarating po, makakarating. Ito ay Matandang tang, sa sobrang busy ko, muntik ko nang malimutan. Ito ang probinsyanang ito. Peking gamot ang dala niya. Ipapatapon ko na sana ito. sandali. Sinasabi mo bang ang bagay na ito ay itatapon mo? Opo. Kalokohan. Ito ay isang siglong ginseng. Ang mga ordinaryong tao ay hinding-hindi makakakuha nito. Napakagandang bagay. Matandang tang, hindi niyo po alam. Siya ang aking ate na galing probinsya. Para lang mapaligaya, si Don Fu, bumili siya ng peking gamot. Hindi ito totoo. Ang batang ito, pamilyar ang mukha niya. Baka naman, nakita ko na siya. Ako na matanda na, may alam din ako kung totoo o peke. Kaya kong malaman. Ito ay totoong totoo. Totoo ito. Imposible po. Matandang tang, tingnan niyo pong mabuti. Maaaring magkamali ako sa iba, pero ito ang para sa munting manggagamot. Tingnan niyo po. Ito ang utos ng aking pinuno na ang siglong ginseng na ligaw na ito ay personal na ibigay sa kamay ng munting manggagamot. Kayo po ba ay Matandang tang. Matandang tang? mukhang ang munting manggagamot ay ayaw magpakilala? Ang mansyon ng mga tang ay may siglong negosyo. Sisirain ko ba ang sarili kong dangal? Itong si Matandang Tang. Mukhang nakilala na ako. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi kaya nagkakamali lang kayo? Hahaha, nagkamali ako. Punong Fu, ang mansyon ng mga Fu ay mayaman. Ang siglong ginseng ay tinatapon lang. Mukhang ang regalo ng mansyon ng mga tang ay hindi sapat para sa inyong paningin. Dahil dito, si Ginoong Tang ay aalis na. Paalam. Matandang tang! Tingnan niyo ang lahat. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Lolo, ang 50 taon na ginseng na ligaw ay mahirap mahanap. At saka, ang pangit na babaeng ito, paano makakabili ng siglong ginseng? Hindi kaya ninakaw mo lang iyan? Tama, sabihin mo kung saan mo iyan ninakaw. Ang ginseng na ito, mahirap pa mahanap? Sa probinsya ay nagkalat lang. Huhukayin mo lang iyan. At wala pang may gusto niyan.
Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. Tama na! Hindi pa ba kayo sapat na napahiya? Mukhang ang aking nobya ay hindi ordinaryo. Hindi ka pa ba napapahiya ng husto? Lolo, hindi ako. Siya yon. Siya. Ang nagsabi. Gusto ko lang. Ako ay... Mansyon ng mga Shu! Napakahusay ng inyong anak! Matandang Ginoong Fu, huminahon po kayo. Pasensya na. Xingyao. Humingi ka na ng tawad kay Ginoong Fu. Lolo Fu. Patawad po. Kailangan mong humingi ng tawad sa iyong ate. Bilisan mo. Ate. Patawad po. Ni Anan, ang iyong nene ay hindi sinasadya. Huwag ka nang magalit. Hindi ako galit. Ikaw, ang sabi mo kanina, sa probinsya, sa bundok, sa likod, ay puno ng mga iyon. Oo. At saka, pinuputol lang yon bilang pagkain ng baboy. Pinapakain sa mga baboy. Pagkain ng baboy. Kung gusto mo, kailangan mong hukayin mismo. Nako, sayang naman. Matandang Ginoo, aalis na po kami. Maghuhukay ng ginseng. Heto na ako. Hanggang sa muli, Matandang Ginoo. Ang pamilyang ito, nagpakitang gilas sa kahihiyan ngayon. Oo nga, nakakahiya talaga sila. Lolo, baka pwedeng sumama rin ako. Mabuting bata! Alam ko, sa mga taong lumipas, marami kang tiniis. Pero ayos lang yon. Sa makalawa, pagpasok mo sa mansyon ng mga Fu, sasamahan ka ni Lolo sa bodega. Kahit anong magustuhan mo, malaya kang pumili. Ayos lang po, Lolo. Ayos lang. Si Lolo ay hindi pa naman. Malabo na ang mata. Don. Sa katawan ni Matandang Ginoong Fu, bakit mayroong lason? Tila ang mansyon ng mga Fu ay may malalim na sikreto. Sabi ng Matandang Ginoo, na ikaw madam ay dito na muna, magpahinga ngayong gabi. Bakit nakalok ang pinto? Buksan niyo ito. May tao ba riyan? Huwag ka nang sumigaw. Walang silbi iyan. Kagustuhan ito ni Lolo. Anong kagustuhan ni Lolo? Huwag kang magbitin. Linawin mo ang sinasabi mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ano? Lalakit babae lang. Isang silid lang. Sa tingin mo anong gagawin? Pero hindi pa tayo kasal. Ayoko pang magmadali. Masyado kang nag-iisip. Sa ganyang kapayat na katawan. Hindi kita papatulan. Ikaw. Halika rito. Pasanin mo ako. Ako. Ayaw ko. Bakit? Nadidiri ka ba dahil lumpo ako? At hindi ka mapagbibigyan? Lumpo ka raw. Ang galing mong umarte. Lagot. Sino ka ba talaga? Magsalita ka? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Marunong ka ng medisina? Patay. Nabuko na ako. Mabuti pang magsabi ka ng totoo. Kung hindi, Noong nasa probinsya ako, nag-aral ako ng medisina. Sa isang tingin ko lang, alam kong nagpapanggap ka. sa hamak na galing mong yan, masasabi mong nagpapanggap ako. Ang mga taong paralisado, dahil hindi nagagamit ang kalamnan, ay lumiliit at nanghihina. Kanina, noong nakaupo ako sa iyo, naramdaman kong ang kalamnan mo ay napakalakas. Walang kahit anong senyales ng panghihina. Kaya naman, nasabi kong nagkukunwari ka lang. Alam mo ba ang kasabihang pahamak ang dila? Lagot.
Ang lalaking ito, baka balak niya talaga akong patayin. Pero, ang mga binti mo ay paralisado naman talaga. Kakasabi mo lang na nagpapanggap ako. Ngayon ay binabawi mo. Ano? Niloloko mo ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, ang mga binti mo ay nitong 2 taon lang gumaling. Kahit na nakakalakad ka ng maayos at nakakatakbo, ngunit tuwing sasapit ang gabi ay sobrang sakit nito. At bigla na lang nanghihina. Hindi ba? Ituloy mo. Tuwing sumasakit ito, nangangatog ang buong katawan mo, nanigas sa ginaw. Ang lamig ay kumakalat sa buong katawan mo. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang sakit mo. Kaya kong gamutin. Babaeng puro salita lang. Totoo ang sinasabi ko. Bakit ayaw mong maniwala? Tama na. Tungkol sa nangyari ngayon, huwag kang magsasabi ng kahit isang salita. Kung hindi, pagsisihan mong nabuhay ka pa. Naintindihan ko. May unan at kumot sa loob. Kumuha ka na lang. Tapos matulog ka sa sala. Buti na lang hindi nabuko ang pagkatao ko. Lalaking walang modo. Sa susunod, huwag kang magmakaawa na iligtas kita. Ang galing talaga. Hindi ko akalain na ang dati nating makapangyarihang senyorito ay darating ang araw na itutulak na lang ng iba. Ay tsk. Oy kuya, nabasa ko sa cellphone. Ang pilay at ang probinsyana. May pag-asa ang buhay. Pangalawang senyorito, hindi pa ba sapat ang pagkatalo? Amo kahapon. Shunianan, sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Kung nandito lang si Ate Shinru, Pangalawang senyorito, kahit galing ako sa probinsya, narinig ko na rin na kapag ang magkapatid ay hindi magkasundo, magkakaroon ng gulo sa bahay. Isipin mo, paano kung malaman ni Lolo? ikaw, Ipinagtatanggol ba niya ako? Huwag mo akong ikaw. Sa susunod na makita mo ako, tawagin mo akong ate. Naintindihan mo ba? Maliit. Ana, kapatid. Sige. Sige. Isang probinsyana lang ang lakas ng loob mo. Humanda kayo sa akin. Ni An-an. Sa mansyon ng mga Fu, ang matandang Ginoong Fu, kumusta ang trato sa iyo? Mabuti naman. Bakit po? May sasabihin si Papa. Nabalitaan ko, sa mansyon ng mga Fu, may allowance ang lahat. Baguhan ka pa lang, doon sa kanila. Lambingin mo siya, yung matandang iyon. Hingan mo ng milyon. Pa, isang hampas lupa lang siya. Bakit siya bibigyan? Kausap ko ang ate mo, huwag kang sumabat. Ni An-an, ang iyong nene, masakit magsalita. Pero, para sa iyo ring ito. Isipin mo, kapag may pera ka, balang araw, kung apihin ka nila, mabubuhay ka pa rin. Pero, bata ka pa, baka magasta mo lang. Ibigay mo sa akin. Itatago ko para sa iyo. Ano sa tingin mo? Pa, gusto niyo po na humingi ako ng pera. Ni An-an, hindi lang ito pera. Tingnan mo, dalagang dalaga ka pa. Kinasal ka sa pilay. Hindi ba parang balo kahit buhay ka? Ang perang iyan ay dapat lang sa iyo bilang bayad pinsala. Ma, isang hampas lupa lang siya. Hindi siya marunong yan. Tama ang aking nene. Galing lang ako sa nayon. Hindi ako marunong. Pa, hindi ko po kaya. Humingi ka agad ng tawad sa ate mo. Anong klasing pananalita yan? Ayoko nga. Nako, itong nene mo, kung kalahati lang sana, ng bait mo, ang meron siya. O siya, tingnan mo. Ang sinabi ko kanina. Gusto mong pumayag ako. Hindi naman imposible. Pero depende yan kay Pa. Kung kailan siya aalis sa villa na to. Ito. Sige. Lilipat ako. Lilipat. Aalis. Ikaw na hampas lupa ka. Bakit mo kami palalayasin?
Bahay namin ito. Huwag mong isiping dahil sa mansion ng mga Fu ay pwede mo na kaming utusan. Pasensya na. Ang villa na to ay akin na ngayon. Matingnan mo siya. Dahil sa taas ng mansion ng mga Fu, lagi niya akong inaapi. At ngayon gusto pa niya na paalisin tayo sa villa. Anak, niloloko lang ni Pa ang hampas lupa na yan para makahingi ng pera sa mansyon ng mga Fu. Paano ko naman hahayaan na ang isang probinsyano ay tumapak sa ulo ng anak ko? Singyaw, huwag kang mag-alala. Si Ma ay, sa mansyon ng mga Tang, ay may koneksyon na. Iyon ba yung mas makapangyarihan kaysa sa mansion ng mga Fu? Ma, paano mo nagawa yon? Bukas, nagbayad ako ng malaki sa doktor. Pupunta sa mansyon ng mga Tang para gamutin ang pinuno ng pamilya Tang. Sa oras na yon, hindi lang tayo magiging tagapagligtas ng mansyon ng mga Tang. Wag na si Shu Nian-an. Maging ang mansyon ng mga Fu ay ituturing kang isang marangal na panauhin. Alam mo ba kung anong lugar ito? Mga taong walang kinalaman, hindi pwedeng pumasok. Napakabastos mo. Matandang Tang, sandali lang. Sino? Sino ka? Ako ang doktor na inirekomenda ng pamilya Zhou para gamutin ang inyong pinuno. Hindi kailangan. Layas. Moon. Hindi na kailangan ng mga formalidad na ito. Dalhin mo ako sa inyong pinuno. Sige, tuloy po. Hoy, nandito na ang munting manggagamot. Hindi na namin kailangan ng doktor dito. Pakiusap, umalis ka na. Siya ang munting manggagamot? Tapos na. Pagkaraan ng 10 araw, ay babalik ako para sa acupuncture. At gagaling ka na. Salamat. Munting manggagamot. Hindi ko akalain na darating ang araw. Nagagaling pa ako. Salamat sa pagliligtas sa aming pinuno. Kung sakaling sa hinaharap may anumang ipag-uutos, ang munting manggagamot, si Tangnu kahit sa apoy pa ay handang mamatay. Huwag niyo na pong isipin niyon. Batang manggagamot siye. Siya nga pala, munting manggagamot. Ang buhay ko ay utang ko sa iyo. Ako na si Ginong Tang ay walang pambayad. Ang selyong ito ay para lamang sa munting regalo. Mula ngayon, ang yaman ng Tang ay nasa utos mo. Utos ng Tang. Mula ngayon, ang makakita nito ay parang ako na rin. Ang pamilyang Tang ay tapat sa iyo. Kayo at ang aking guro. Paano kayo nagkakilala? Yan ay mahabang kwento. Noon pa, nga pala, mansyon ng mga Fu ay may selyo rin ganito. Mukhang ang mansyon ng mga Fu ay kailangang suriing mabuti. Amo, ang munting manggagamot ay nasa Tang. Tara. Muntik na akong mamatay. Ikaw pala. Shufen, kanina pa kita hinahanap. Alam mo ba? Ikaw. Hinahanap ako. Sa buong buhay ko, walang nangahas na magpahid sa mukha ko. Tingnan mo, nandyan na ang mga humahabol sa iyo. Munting manloloko, ano ba talaga ang pangalan mo? Wala akong masasabi. Sige, ayaw mong magsalita ha, dahil nahuli na kita. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Ang mga galaw niya. Bakit kamukhang kamukha ni Shu Nian-an? Boss, sabi ng mga Tang, kakakaalis lang ng munting manggagamot. Sundan mo siya. Alamin mo kung ano ang pangalan niya? Opo. Gusto mo akong mahuli.
Sa susunod na buhay na lang. Hoy ikaw! Huwag kang humarang sa daan. Ito ang bar. Lagi akong nakakulong sa bahay. Hindi pa ako nakakapunta sa bar. Sandali. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Bakit? Tingnan mo muna. Ang suot mong basahan. Gusto mo pang pumasok sa Maise? Alam mo bang ito ay pag-aari ng mga tang? Sa itsura mong yan, isang asong galing probinsya. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung sino ka ba talaga? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumasok sa pag-aari ng mga tang? Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay nyo? Manager, may isang pulubi rito na nanggugulo. Ikaw ang manager. Tatanungin kita. Ang pagtaboy sa bisita. Ito ba ang serbisyo ng Maise? Alis na rito. Saan galing ang mabahong pulubing ito? Umalis ka na. Huwag mong dumiin ang lugar namin. Paano? Kung ganito, Ito ang selyo ng tang. Selyo ng tang. Selyo ng tang. Nabalitaan ko na 5 lang ang selyo. Ang bawat may hawak nito ay marangal na panauhin ng tang. At kung kinakailangan, ay kayang utusan ang buong pamilya. Manager, baka nagkakamali ka lang. Ang babaeng ito na kung saan galing, paano siya magkakaroon ng selyo ng tang? Hindi ako nagkakamali. Ito talaga ang selyo ng tang. Kung ganoon, siguradong ninakaw niya ito. Ang tanga mo naman. Madali bang nakawin ang selyo ng tang? At halatang isang senyorita ang binibining ito. Isang napakahalagang tao. Siguradong ibinigay ito ng mga tang. Pero, pwede na ba akong pumasok ngayon? Pwede po, pwede po. Tuloy po kayo binibini. Sibak ka na sa trabaho. Binibini, inihanda namin ang pinakamagandang silid. Ang mga kagamitan at alak ay de kalidad. Dito po tayo. Masarap. Napakasarap. Binibini. 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 Marami na siyang nainom. Ano na ang gagawin ko? Shunyan-an. Bakit siya tumatawag sa akin? Hello? Shunyan-an. Bakit siya nandito? Aba, hindi masyadong maganda ang babaeng ito pero ang katawan niya ay talagang sexy. Kuya, magpapakasaya ka talaga sa kanya. Huwag kang magmadali. Titikman ko muna siya ng husto bago ko ibigay sa iyo. Salamat kuya. Heto na si kuya. Bitawan mo ako. Hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Nakakabagot naman ngayong araw. Oo nga. Ngayon, parang hindi masyadong marami. Ang guwapo ng lalaking iyon. Singaw, bakit hindi? Sa dear mo, ay subukan mong akitin. Ang guwapong iyon. Sige, panoorin mo kung paano ko siya makukuha. May nakita ka bang babae na may suot na itim na salamin? Wala po akong nakita. Guwapo. Mag-isa ka lang ba? Guwapo, huwag ka munang umalis.
Tumabi ka. May dating siya. Gusto ko iyon. Ikaw. Sinaktan mo ako. Humanda ka. Tatawagin ko ang kuya ko. Huwag kang aalis. Umanda ka talaga. Huwag kang aalis. Ashu Nian-an. Gising na. Huwag mo akong guluhin. Iinom pa ako. Hi. Guwapo. Bitawan mo ako. Iinom pa ako. Guwapo. Huwag mo nang pansinin ang pangit na yan. Sumama ka na lang sa akin. Umalis ka. Kuya, ang payat-payat niya. Di hamak na mas maganda ako. Subukan mo ako, sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Ang dumi. Hindi ako madumi. Wala pang nakakahawak sa akin. Ako, Layas. ang hampas lupa. Kamatayan ang lunas sa atin. Ikaw talaga, Shu Nianan. Ang lakas ng loob mong pumunta sa bar. Kung hindi ako dumating agad, baka kung ano na ang nangyari. Ako. Iinom pa. Tama na. Tama na. Matulog ka na. Ito ay malaking hita ng manok. Shu Nianan. Tingnan mo akong mabuti. Kung sino ako. Wow. Ang lalaking modelo ngayon. Bakit ang gwapo? Ang galing naman ng bar na ito. Lalaking modelo. Hindi ko akalain na ako. Shu Nian-an ay makakaranas ng ganito. Ang saya maging mayamang ginang. Shu Nianan? Pogi. Magkano ka ba sa isang gabi? Hay. Shufen. Shu Nian-an. Ikaw ang naunang nanggulo sa akin. Anong nangyari? Kagabi. Fu Yanshen. Bakit siya nandito? Patay na. Nakita na niya ang tunay kong mukha. Ang lalaking ito na si Fu Yanshen. Siguradong alam na niya na ako ang babae noong araw na iyon. Hindi pwede. Tumakas na tayo. Mabuting tumakas. Ano? Matapos mo akong sinimot ang lahat. Tatakas ka na lang. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Shu Nianan? Wala ka na bang sasabihin sa akin? Sabihin. Sabihin ang ano. Fu Yanshen. Nalaman na ba niya ang totoo? Kagabi. Paano ka mananagot sa akin? Mananagot. Matatanda na tayo. Ang pagiging lango sa alak ay hindi na kailangang umabot sa pananagot. At ang mga babae naman ang lugi rito. Ganoon ba? Pero bakit parang ang mukha mo ay kamukha ng kakilala ko? Ang pangalan niya ay Shufen. Patay na. Masyadong mapaghiganti ang lalaking ito. Kapag nalaman niyang niloko ko siya, siguradong pahihirapan niya ako ng husto. Hinding-hindi ko dapat aminin. Shufen. Sinong Shufen? Alam ko na. Si Shufen ay, siya ba ang mahal mo? Sige. Hahayaan ko na kayo. Bakit parang guilty ka? Shu Nianan? Ikaw ba talaga si Shufen?
Shu Nianan, ikaw. Fu Yanshen, ikaw. Lumabas ka na agad. Sa katawan mo? Ano pa ba ang hindi ko nakita? Walang hiya. Heto ang almusal na inihanda ko para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya may pagkaing Chino at pagkaing kanluranin. Naghanda ka lang ba ng 2 bahagi? Pumili ka muna. Kakainin ko ang matitira. At saka, ang mga damit na ito ay dumating ngayong araw. Salamat. Sa mundong ito, maliban kay Mama at Master, siya ang pangatlong bumili ng damit para sa akin. Sabi ko na, parehong anak sa mansion ng mga Shu. Bakit ang ganda-ganda mo? Tingnan mo, yang ate mo, mukhang isang halimaw. Nakakasuka siya. Kapag tinitingnan, Nakita ko lang siya na may kasamang ibang lalaki. Siguro, nasa paraiso ng aliw na siya. hindi ko akalain na si Shu Nianan ay mukhang manang sa labas. Pero malandi pala sa loob. Mahirap din para sa kanya. Yung kuya ko kasi, hindi makagamit ng tawiran. Hindi naman pwedeng maging byuda sa isang buong buhay. Oo nga. Kung hindi talaga kaya, pwede ko namang tulungan si Shu Nianan. Talaga ba? Shu Nianan, sinabi ko na huwag kang mag-isa. Noon ay may sabay na asawa na ikinasal kay Haring Chakra at ngayon, pagsisilbihan niyo akong dalawa. Swerte mo at nagustuhan kita. Isa itong malaking biyaya. Nagawa mo pang umiwas. Kung hindi kita makukuha ngayon, magpapalit ako ng apelyido. Sa'yo na ang pangalan ko. Kahit saktan ka, ay nakakadiri. Shu Nianan, anong ginawa mo sa akin? Siyempre, tutulungan kitang baguhin ang bastos mong bibig. At ikaw naman, ang bahay na ito ay akin. Kapag pumasok ka pa rito, hindi ako magdadalawang isip. Ang bahay na ito ay kay Papa. Kaya pwede akong pumunta. Ikaw na pangit ka. Gusto mo pa akong paalisin. Guardia, may pumasok sa bahay ko. Sige, humanda ka sa akin. Babalikan kita mamaya. Papalitan ko ang password. Tingnan natin kung makapasok ka. Paanong nangyari ito? Hindi ito maaari. Shu Nianan. Siguradong si Shu Nianan ito. Pangalawang senyorito, huwag kang mag-alala. Baka dahil lang sa alak yan. Lumayas ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari ito. Pangalawang senyorito, Alis. Pangalawang senyorito. May problema ang tisyu ng ari nyo. Wala na itong silbi. Pasensya na po. Hindi kayo kayang gamutin ng ospital. Bakit hindi mo ipakita sa munting manggagamot? Baka may paraan siya. Ang munting manggagamot, siya ba? Yung nakakapagligtas ng tao mula sa palasyo ng kamatayan? Oo nga, balita ko ang munting manggagamot ay ginagamot ang pinuno ng pamilya Tang. Kung hindi lang binabantayan ang mansyon ng mga Tang, baka dinumog na ito ng mga tao. Maghanda ka ng regalo. Sunduin mo ako sa ospital. Bilis. Magandang dilag. Mag-isa ka ba? Gusto mo bang magkape tayo? Bitiwan mo ako. Miss, wala akong masamang intensyon. Gusto lang kitang maging kaibigan. Umalis ka rito. Kilala mo ba kung sino ako para hawakan ako ng ganyan? Nangahas kang bastusin. Ang munting manggagamot. Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw pala ang munting manggagamot. Munting manggagamot, pwede mo ba akong suriin? Huwag kang mag-alala.
Walang problema sa bayad. Munting manggagamot, pakiusap, iligtas mo ako. Tabi. Hindi ko mahanap ang gusto ni Master. Hayaan natin ang mga Fu ang maghanap. Pwede kitang iligtas. Kung sa mansion ng mga Fu ay mayroong mahalaga o may halagang bagay na kapalit. Sa silid aklatan ni Lolo, nakatago ang lahat ng mahahalagang bagay. Kung mayroon man, pwede ko itong pag-isipan. Nabalita ang pumasok ang pangalawang senyorito sa silid aklatan at ikinulong siya ni Don. Oo, ang silid aklatan ay sadyang mahalaga. Ngayong ang pangalawang senyorito ay lumabag sa utos ni Don. Ang basag na Jade ay posibleng nasa silid aklatan. Huwag kang galaw. Fu Yanshen, bakit siya nandito? Sino ka? Paano mo nalaman ang lihim na silid ng mga Fu? Amo, anong gagawin natin sa kanya? Ilayo siya. Ako, kaya kong gamutin ang binti mo. Sino ka ba talaga? Gagamutin ko ang binti mo. Bilang kapalit, kailangan mo akong palayain. Gaano ka kasigurado? Sa loob ng kalahating taon, magiging normal na ulit ang binti mo. Amo, ito siya? Sigurado ka ba talagang mapapagaling mo ang binti ko? Ano? Kung sasabihin kong ako ang munting manggagamot na hinahanap nyo, maniniwala ka ba? Talaga? Munting manggagamot pero matagal na kitang hinahanap at wala akong nahanap na bakas. Kung gagamutin ko ang binti mo, malalaman mo kung ako nga ba siya. Ang binti mo ay 2 taon palang gumagaling. Kahit na, nakakalakad ka ng normal, tumatakbo at tumatalon. Pero tuwing gabi, sumasakit ito ng husto. At talagang nanghihina ito. Hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang binti mo ay 2 taon palang gumagaling. Kahit na, nakakalakad ka ng normal, tumatakbo at tumatalon. Pero tuwing gabi, sumasakit ito ng husto. At bigla na lang nanghihina. Tama ba? Bakit pareho ang sinasabi niya kay Shu Nianan? Ngayon, naniniwala ka na ba? Na ako ang munting manggagamot. Sige. Sa loob ng kalahating taon, kapag hindi mo napagaling ang binti ko, kukunin ko ang buhay mo. Sige. Sa kalahating taon ng paggamot ko. Una, hindi mo ako pwedeng pilitin sa mga bagay na ayaw ko. Ikalawa, sasabihin ko sa iyo ang oras ng gamutan. Ikatlo, sundin ng mabuti ang una at ikalawa. Sige. Walang problema. Sa unang gamutan, baka medyo masakit ito. Kailangan mong tiisin. Dahil, kailangan linisin ang mga ugat mo. Pagkaraan ng 10 minuto, mararamdaman mo ang langit at lupa. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Kailangan mong magpakatatag. Mag-relax ka lang. Huwag pigilin ang hininga. Langhap. Buga.
Langhap. Buga. Tiis pa ng kaunti. Magiging maayos din ito mamaya. Ayan na. Pagkaraan ng 10 minuto, hindi na masyadong sasakit ang binti mo. Masakit pa rin ang binti ko. Hilutin mo ako. Ikaw. Anong pangalan mo? Shufen. Ang bango ng bulaklak ng fuling sa kanya ay katulad kay Shuni Anan. Posible kayang si Shuni Anan ang munting manggagamot na hinahanap ko. Muntik na kanina. Kung natanggal niya ang maskara, mabubunyag ako. Kailangan kong bumalik sa mansyon ng mga Shu. Sakto, at maaari kong tignan kung mayroon bang mga bakas tungkol sa pagkalaso ni Mama. Amo. Ito po ang gamot. Inumin niyo ito tuwing umaga pagkabangon niyo sa kama. Nasaan siya? Pagkatapos ng inyong akupuntura, umalis na agad siya. Amo, ang inyong mga binti nakakatayo na kayo ng mag-isa. Ito na, mukhang gumagaling na po kayo? Nasa yugto pa tayo ng paggamot. Kailangan pa nating magpanggap. O sige po. Ang pinapagawa ko sa iyo. Kumusta na ang investigasyon? Naimbestigahan ko na, pero ang impormasyon ni Madam ay kasing linis ng puting papel. Wala ba talagang mahanap? Ex-Unianan. Napakahusay mong magtago. Ituloy ang pag-iimbestiga. Bagay na bagay sa iyo ang damit na iyon. Sinabihan kitang bilhin mo, bakit hindi mo binili? Hindi pa kasi ako nakakapag-isip ng mabuti. Isuot mo ito. Ang ating Nian-an ay mas mukhang maliit na prinsesa na. Alas yan ni Mama. Ang mahal kong anak, kahit ano ang isuot mo ay maganda ka. Nasaan ang iba pang mga alahas ni Mama? Sa sulok ng sala, doon sa loob ng kahon. Nahanap ko na ang mga basurang ito. Ang mga basurang gaya nito ay dapat nasa basurahan lang. Huwag kang magpasok ng kung ano-anong dumi sa bahay. Ibalik mo sa akin ang mga alahas ni Mama. Bakit ko gagawin? Gamit ito ng pamilya ko, kaya natural na akin ito. Paano ito naging sa iyo? Tawagin mo ito at tingnan natin kung sasagot. Ibalik mo sa akin. Gusto mo pang agawin ang gamit ng patay? Hindi ka ba natatakot sa malas? Huwag kang magmadali, ibabalik ko rin ito sa iyo agad. Huwag kang mainip. Ang basurang ito, ikaw lang ang nagpapahalaga. Hindi naman nabasag. Bakit ka umiiyak? Naku naman, takot na takot ako. Ano? Sasaktan mo ba ako? So ni An-an. Anong ginagawa mo? Sasaktan mo ba ang sarili mong nene? Sinasabi ko na nga ba? Walang magandang mangyayari sa pagbalik niya. Nandito pa tayo. Nagawa na niyang saktan si Xingyao. Paano kung wala tayo rito? Baka ang ating si Xingyao ay nawalan na ng buhay. Pa, Ma, wag niyo sisihin si ate. Ako ang sumagot ng pabalang sa kanya. Wala siyang kasalanan. Pakinggan mo iyan. Ganyan na ang nene mo. Pinoprotektahan ka pa rin niya. Hindi ko ginawa yon. Aba. Lumalaban ka na ha? Shu ni An-an.
Huwag mong isiping dahil kasal ka na sa mansyon ng mga Fu, ay magiging kampante ka na. Naniniwala ka ba na sisirain ko ang mga gamit ng iyong mama? Mayroon ka pa rin gamit ng mama ko. Kung gusto mo ang bagay na ito, dapat kang sumunod ng mabuti. Ano ang gusto mo? Hindi maganda ang takbo ng kumpanya. Pumunta ka sa matandang Fu at humingi ng ilang proyekto. Sige. Naiintindihan ko. Ibalik mo muna sa akin ang palawit na jade. Bakit ka nagmamadali? Kung gusto mo ito, magdala ka ng kapalit. Bakit namumula ang mga mata mo? Sino ang nangapi sa iyo? Sasabihin mo ba sa akin? O ako mismo ang aalam? Wala lang ito. Masakit pa ba ang binti mo? Kinakausap kita. Bakit ka umiiwas? Wala ito. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong bumaba. Gabi na ngayon. Gusto mo bang magpahinga rito? Ano? Ang sabi ko, gusto mo bang manatili? Hindi. Wag na lang. Imbestigahan mo si Madam. Sino ang nakatagpo niya ngayong gabi? Nalaman ko na nakipagkita si Madam sa pamilya ni Shu Hongli. Ang Shu Group, masyado ba silang walang ginagawa? Ang lakas ng loob nilang galawin ang tao ko. Talagang kalabisan na ito. Dahil ginalaw niya siya. Pagbabayarin ko siya. Opo. Amo, bakit bigla niyo yatang pinahalagahan si Madam? Bumagsak ng husto ang stock ng Shu Group. Humingi ka agad ng pera kay matandang Ginoong Fu. Wala akong kakayahan na gawin iyan. Bakit hindi ka kay Shu Xingyao humingi ng pera? Magkasama na sila ni Fu Chenggi ngayon. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Ano? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Nakita kita noong nakaraang beses na may kasamang mga taong walang kwenta. Niloloko mo sa asawa si Fu Yanshen. Bakit wala kang delikadesa? Nang wala ang pahintulot ko. Bago kayo magpakasal ni Fu Yanshen, hindi ka pwedeng lumabas ng pintong ito. Bantayan nyo ang senyorita. Huwag nyo siyang palalabasin ng vilya. Fu Yanshen, paano ka nakapasok dito? Ibalik mo iyan sa akin. Bibibilis, bumangon ka na. Parang, hindi ka man lang nagulat na nandito ako. Na parang alam mo na noon pa. Hindi. Hindi ba nagpapagamot ka nitong mga nakaraan? Senyorita, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Hindi na kailangan. Kailan ka ba aalis? Gabi na! Hindi ka pa ba matutulog? Kung ganoon, bakit hindi ka bumalik sa kwarto mo? Bakit ka nakahiga rito sa tabi ko? Asawa kita. Sa tingin mo anong ginagawa ko rito? Halika na, tulog na tayo. Ay naku, hindi pwede. Umalis ka na. Matutulog na ako. Ang buong katawan mo? Nakita ko na ang lahat. Bakit? Nagmamadali kang paalisin ako. Anong balak mo? Sige. Matulog ka kung gusto mo. Pero maniningil ako ng upa. Sige ba? Ililipat ko sa iyo bukas. Bawal lumampas sa linyang ito. Kung hindi, lumayas ka rito. Shunianan. Uy, ngayon, bakit hindi ka lumabas para hanapin ang kalaguyo mo?
Baka naman may hindi makaalis ng bahay. Donat Ginang, Binibini. May tao sa labas. Sabi niya, tauhan siya ng mansyon ng mga Shu para sa senyorita. May dala siyang mga damit. Nakita mo ba? Nabanggit ko lang noong isang araw. Binilhan agad ako ng pangalawang senyorito ng ganito karaming damit. Ikaw ba? Iyang pilay mong asawa. Binilhan ka ba? Ni An, dapat tularan mo si Xingyao. Magkapatid naman kayong dalawa. Tingnan mo si Xingyao. Napakabait niya. Tingnan mo naman ang sarili mo. Xingyao, tingnan mo dali kung ano ang mga pinadala sa iyo. Ksunianan, sa iyong isang buong buhay. Hindi ka pa nakakita ng ganitong luho lang. Para sa akin ba ang lahat ng ito? Para po ito kay Binibining Shu. Shu Nianan. Nakita mo ba? Ang bait sa akin ng pangalawang senyorito. Mula ngayon, sa mansyon na ako titira, puro luho lang ang isusuot ko. Ikaw naman, yang pilay mong asawa, kaya ba yang ibigay sa iyo? Tama yan, Nian. Tingnan mo si Xingyao at tingnan mo ang sarili mo. Matanda na ako, wala na akong magagawa. Dapat maging mabuti ka sa nene mo dahil kung hindi, sino na ang tutulong sa iyo? Siya naman ay ang madam ng mansyon ng mga Fu. Kaya paano naman hihingi ng tulong kay Xingyao? Napakagaling talaga. Sandali lang, mali ang sukat na ito. Nagkamali ba kayo? Tama naman ang sukat. Para talaga ito kay Binibining Shu. Chengyi, maraming salamat sa binili mong mga damit. Gustong gusto ko ito. Mga damit. Wala naman akong ipinadalang damit. Hello, Amo. Kumusta? Nagustuhan ba ni Shu Nianan? Amo, mukhang nagkamali ako sa madam. Ibigay mo ang telepono kay Shu Nianan. Madam, ito ang tawag ni Amo. Kumusta? May nagustuhan ka bang damit? Hindi ko alam ang gusto mo. Kaya bumili ako sa bawat tindahan sa serbisyong ito. Satisfied ka ba? Salamat. Nagustuhan ko talaga. Kung wala nang iba, ibababa ko na ito. Dalhin niyo ang mga damit na ito sa aking silid. Pinayagan ako ni Fu Yanshen na lumabas. Maari ko bang malaman kung pwede na akong lumabas? Sige. Oo naman. Pwedeng-pwede. Ang yabang naman niya. Pa, wala talaga siyang respeto sa iyo. Bakit ka napunta rito? At saka, bakit mo naisipang bigyan ako ng mga damit? Napansin kong kakaunti lang ang mga damit mo. Kayong mga babae, hindi ba't mahilig kayo sa mga bagong damit? Bilang babae ko, hindi ka dapat nagtitiis. Kung ano ang meron ng iba, dapat meron ka rin. At ang wala sa iba, dapat meron ka rin. Ngayon ang araw ng patay ng aking magulang. Salamat sa pagsama sa akin. Dapat lang na pumunta ako rito bilang manugang. Namatay ang aking magulang para iligtas ako. Sila ay pumanaw agad sa isang aksidente. Kahit na nabuhay ako, nagkaroon naman ng problema ang aking mga binti. Huwag ka nang masyadong malungkot. Siguradong hindi gusto ni na Tiyo at Tia na makita kang ganito. Dahil binigyan kanila ng pagkakataong mabuhay, gusto rin nilang magpatuloy ka sa buhay. Niyanan. Sabi ni Lolo gusto niya tayong magpakasal agad. Nagpatingin siya sa isang eksperto. At pagkaraan ng 3 araw ay magandang petsa para sa kasal. Ano? Kasal? Pumasok ako sa mansyon ng mga Fu para lang mas madaling maghanap. Hindi ko binalak na magpakasal sa magulong pamilyang ito. Ikaw, ayaw mo bang mapabilang sa amin? O baka naman, ayaw mo lang sa akin. Kung ayaw ko talaga, hindi ako makakapasok sa lihim na silid. Ang utos ni Master ay hindi ko matatapos. Kapag lumipas na ang oras na ito, mabilis na akong makakaalis. Hindi naman. Iniisip ko lang, bakit gusto ni Lolo na magpakasal tayo agad?
Sabi ni Lolo, magpakasal na tayo para magkaroon na siya ng apo sa tuhod. Pangalawang senyorito. Pangalawang senyorito. Alice, sinong nagpapasok sa iyo? Magsalita ka na. Hindi mahanap ang munting manggagamot. Lumayas ka. Binabayaran ko kayo para sa wala. Isang tao lang hindi mahanap. Layas. Mang Lee, malapit na ang kasal ni na Yansen at ni Ann. Paano kaya natin ito ihahanda? Sa simbahan ba dapat o sa estilong Chino? Ang mga kabataan ngayon gusto nila sa simbahan. Pero para sa akin, ang tradisyon ng ating mga ninuno ay talagang napakaganda. Don, mahirap po mamili. Parehong maganda iyan. Siguradong ang senyorito ay magugustuhan iyon. Tama! Sa tingin ko, sina Yansen at ni Ann ay talagang tadhana para sa isa't isa. Shunianan, pagsisihan mo ang ginawa mo. Amo? Pumunta ulit ang munting manggagamot sa mansyon ng mga Tang, pero nawala siya ng mga tauhan natin. Nasaan ang madam? Balita ko ay nag-away ang madam at ang pangalawang senyorita Shu. Ngayon ay bawal pa siyang lumabas. Pero amo, nalaman ko na ang dating tirahan ng madam bago siya bumalik sa mansyon ng mga Shu ay malapit sa lugar kung saan kayo nasugatan. Ganoon ba? Opo. Shunianan. Ikaw ba talaga ang Shufen na hinahanap ko? Shunianan, huminto ka riyan. May itatanong ako sa iyo. Shunianan, bakit ikaw na nakapag-asawa ng mayaman ay nakukuha pang lumandi sa ganoong guwapo? Isang probinsyana na tulad mo ay hindi bagay sa kaniya. Ano ba? Nakita kita ngayong araw na may kasamang isang estrangherong lalaki. Sabihin mo, paano kung ang ginagawa mong panluloko kay Fu Yanshen ay ipagkalat ko? Magiging madam ka pa kaya sa mansyon ng mga Fu? Kung ayaw mong malaman ng pamilya Fu ang tungkol dito, ibigay mo sa akin ang contact details niya. Sa ganoong paraan, palalampasin ko na ang lahat ng ito. Mukhang hindi alam ni Xu Xingyao na si Fu Yanshen ang sumundo sa akin. Gustong-gusto mo talagang malaman kung sino ang nasa loob ng kotse. Huwag ka nang madaldal, ibigay mo na. Hindi mo kakayanin ng taong iyon. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Baka mapahamak ka lang yan. Bakit? Ayaw mo ba? Anong pinag-aawayan nyo? Pa, nakita ko siya ngayon na may kasamang ibang lalaki. Tingnan mo. Malapit ka ng ikasal sa mansyon ng mga Fu. Bilang isang dalaga, bakit wala kang modo, wala kang kahihiyan? Kung niloloko mo sa asawa si Fu Yanshen, sabihin mo, saan namin ilalagay ang mukha ng pamilyang Shu at Fu? Pa, huwag kang magalit. Naniniwala akong malinis si ate. Anong malinis? Kasama niya ang estranghero. Sinasabi ko sa iyo, kapag nakita ka ng iba, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pa, ganito na lang. Hingin mo kay ate ang contact niya. Aalamin ko ang totoo para mapaalis ko na ang taong iyon. Narinig mo ba? Tawagan mo ang kalaguyo mo. Sige. Basta huwag kang magsisi. Bukas ng 3:00 ng hapon. Magkita tayo sa Zishan Cafe. Hay gwapo, wala namang tao rito, di ba? Hindi mo naman siguro masamang maupo ako rito. Umalis ka. Hay gwapo, huwag ka namang masyadong malupit dahil wala namang tao rito. Mauupo na ako rito. Nakita na kita dati. Iyong babaeng kasama mo, may nobyo na siya. At saka, namamangka sa dalawa siya ngayon. Totoo ang sinasabi ko. Ate ko siya. Dahil matigas ang ulo niya noong bata pa. Pinatapon siya ng aming magulang sa probinsya. Pagbalik niya, nakipag-engagement agad siya sa nobyo niya. At saka, narinig ko pa, noong nasa junior high school pa lang siya para sa pera, nakipagtalik na siya sa ibang lalaki. Ayaw ko lang na masaktan ka, kaya sinasadya akong sabihin ito sa iyo. At saka, mas maganda ako sa kanya. Ang pinaka-importante sa lahat, tapat at seryoso ako sa pag-ibig, hinding-hindi kita lolokohin sa asawa.
Ate, bakit mo niloloko si Lolo Fu gamit ang peking ito? Gamot ito. Paano kung inumin ito ni Lolo at magkaroon ng problema sa katawan niya? Kaya mo bang panagutan ito? Tama, siguradong peke ito. Shunian An, anong ibig mong sabihin? Nagbibigay ka ng peking gamot kay Lolo? Anong masamang balak mo? Sa kabila ng pagmamahal sa iyo ni Lolo, hindi ka karapat-dapat sa mansyon ng mga Fu. Layas. Mukhang sa mansyon ng mga Shu ay madalas apihin si Shunian An. Tumabi ka. Guwapo, ako. Layas? Pinapunta ako rito ni Shunian An. Pero hindi siya sumipot. Ang lakas ng loob niyang lokohin ako. Humanda ka sa akin. Inaya mo ako sa cafe. Bakit hindi ka sumipot? Si Xu Xingyao ang dumating. Bigyan mo ako ng sapat na paliwanag. Ano kasi? Mali talaga ang ginawa ko. Humihingi ako ng paumanhin. Ipaliwanag mo ng malinaw. Sabi ni Xu Xingyao, kalaguyo kita. Gusto kanyang makita. Kaya ibinigay mo na lang ako sa kanya. Mukhang interesado siya sa iyo. At saka, hindi maganda na pakasalan mo ang babaeng hindi gusto sa mansyon ng mga Shu. Hindi iyon mainam. Iba naman si Xu Xingyao. Ang amoy ng bulaklak ng fuling kay Shunian An ay katulad ng sa babaeng ng gamot sa binti ko. Magaling siya sa medisina. At tumira malapit sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Shufen. Kaya si Shunian An ay si Shufen. Kapag hinubad ni Fu Yanshen ang salamin ko, mabubuko na ako ng tuluyan. Huwag mong hubarin ang salamin ko. Hindi ako makakakita. Ayos lang iyon. Tayong dalawa lang naman dito sa bahay. Kung hindi ka makakita, nandito naman ako. Huwag na. Hindi ko gustong nakakaabala sa iba. Takot na takot kang tanggalin ang salamin. Ikaw nga si Shufen, ang munting manloloko. Ang galing mo, Shunian An. Niloko mo ako gamit ang dalawang pagkatao. Sige. Kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Sabihin mo. Basta huwag lang tanggalin ang salamin ko. Kahit anong kondisyon, ay papayag ako. Dahil ayaw mong tanggalin iyan, bayaran mo ako gamit ang iyong katawan. Hindi naman siguro ito sobra. Kailangan pa ba kitang imbitahan? Matutulog lang naman sa iisang kama. Shunianan, hindi naman ito ang unang beses nyo. Huwag kang malikot. Niyayakap lang kita ngayon. Wala akong ibang gagawin. Pero kapag gumalaw ka pa, hindi ko na masisiguro kung makakapagpigil pa ako. Ex-Unianan, ikaw nga talaga si Shufen. Dahil gusto mong magpanggap, sasabayan kita sa pag-arte mo. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang makaalis. Ang dami nito. Saan galing ang lahat ng pera mo? Ako ang CEO ng Tiangki Group. Ang kalidad ng buhay mo sa hinaharap ay mas tataas pa rito. Ang sarap talagang maging mayaman. Ang perang kinikita ko ay para gastusin mo. Matagal na tayong hindi nagkita. Pangalawang senyorito. Ate Shinru, Ate Shinro, upo ka, upo ka, upo ka. Ang buong mansion ng mga Fu ay abala sa kasal ng kuya mo. Bakit may oras ka pang ilibre ako ng kape? Ate Shinro, sa puso ko, ikaw lang ang karapat-dapat na maging ate ko. Ang pangit na probinsya ng yon, paano siya maikukumpara sa'yo? Ate Shinro, ngayon ang lumpo kong kuya ay pakakasalan ng babaeng yon. Ang matandang Ginoo ay wala na ring gaanong oras. Ako ang tunay na tagapagmana ng Fu Group. Hindi mo ba ako mapapansin? Napakalaking tanga nitong si Fu Chengyi. Hindi niya alam kung gaano siya kahangal.
Mas mabuting gamitin ko na lang siya para makuha ang gusto ko. Tama ka. Dahil naging lumpo na si Fu Yanshen. Dapat lang siyang manatili sa basurahan. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Walang dahilan para isuko ang buong mundo. Para lang sa kanya. Ate Shinro, may hotel sa tabi lang. Sasamahan kita ng maigi ngayong gabi. Hanggang kailan mo ba ito itatago sa akin? Ikaw ba talaga si Shufen o si Shu Nianan? Kung sino ang iniisip mong ako, iyon ang totoo. Mahina ba ang memorya mo? Shu Nianan. Mukhang marami kang itinatagong sikreto sa iyong sarili. Sino ka ba talaga? Ano ang pakay mo sa mansion ng mga Fu? May 3 tayong kasunduan. Una, hindi ko pakikialaman ang buhay mo at huwag mo ring pakialaman ang sa akin. Ikalawa, gagamutin ko ang iyong binti. Ikatlo, sundin ng maigi ang una at ikalawang kondisyon. Sige. Magpapanggap tayong mag-asawa. Pero, hindi ito dapat malaman ni Lolo. Sige. Bakit wala rito? Ang mahahalagang bagay. Hindi ba't nasa silid aklatan at lihim na silid? Wala sa 2 lugar na ito. Nasaan na kaya? Shu Nianan, anong ginagawa mo? Magnanakaw ka ba sa mansion ng mga Fu? Pangalawang senyorito, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Para hindi ka na naman mapagalitan ni Lolo. Ang lakas ng loob mong isumpa ko. Fu Yanshen, ano ang relasyon mo sa babaeng to? Hindi mo ba talaga iisiping hayaan akong tulungan ka? Hindi kailangan. Yanshen, tungkol sa nangyari noon, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko talaga sinadyang iwanan ka noon dahil sa akin. Lu Xinro, huwag ka nang pupunta rito sa lumang bahay. Tapos na tayo? At saka, kung sino man ang tama o mali noon, hindi na iyon mahalaga. May mahal na akong iba. May ipapagawa ako sa iyo. Hindi ba asawa ito ng lumpo kong kuya? Bakit? Malungkot ka? Sa bagay, paano ka naman mananalo kay Ate Shinro? Tabi. Si Ate Shinro ang matatawag na unang pag-ibig ni Fu Yanshen. Silang dalawa noon ay kilala bilang perpektong magkapareha. Kung hindi lang naging lumpo si Fu Yanshen, hindi sana aalis ng bansa si Ate Shinro. Napakataas ng pride ni Fu Yanshen. Alam mo naman, noon si Fu Yanshen ay nagpakumbaba kay Ate Shinro. Pero kahit ganoon, nakiusap siya ng nakiusap. Pinili pa rin ni Ate Shinro ang lumayo. Kaya sila tuluyang naghiwalay. At isa pa, pumunta si Ate Shinro sa ibang bansa para mag-aral ng medisina para sa kanya. Ang balita ko noon, kumuha siya ng kurso sa finance. Kaya ikaw na sa gabal. Umalis ka na agad. Huwag mo silang pigilang magkabalikan. May 3 tayong kasunduan. Una, hindi ako makikialam sa buhay mo. At huwag ka ring makialam sa akin. Ikalawa, gagamutin ko ang iyong mga binti. Sigurado ka bang ayaw mong tulungan kita? Shu Nianan, kasunduan lang ang relasyon niyo ni Fu Yanshen. Para sa sariling kapakanan. Huwag mong kakalimutan. Pumasok ka sa mansion ng mga Fu para maghanap. Kapag nahanap mo na iyon, magdidiborsyo rin kayong dalawa. Iba naman ako. Bakit hindi mo? Subukang magpakasal sa akin. Pag-isipan mong magpakasal sa akin. Anong ginagawa niyo rito? At kasama mo pa si Shu Nianan. Kailan pa naging ikaw ang masusunod sa mansion ng mga Fu? Ikaw na lumpo. Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Mas mabuting itigil mo na ang mga plano mong iyan. Anong balak ko? Sige nga, sabihin mo sa akin. Shu Nianan,
Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayaw kitang kausapin ngayon. At ayaw kong sumama sa iyo. Gusto mong sumama kay Fu Chengyi, Xu Nianan. Hinding-hindi yan mangyayari. Kung sino man ang kasama ko, wala ka nang pakialam doon. Aksu Nianan. Mapanlin lang ang Fu Chengyi na iyan at puro gulo lang ang dala. Lumayo ka sa kanya. Bakit? Hindi ka ba nanggugulo sa iba? Kayo ni Lucinro. Malabo ang relasyon ninyong dalawa. Kailangan mo pa ba kaming bantayan? Hindi naman kami tulad ninyo, na masyadong malapit sa isa't isa. Isang salita lang ang sinabi ko sa kanya. Hindi mo na agad matanggap. Paano pa kaya ako? Pinaglalaruan lang niya ang mga tao. Wala siyang puso. Ako? Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Sinasabi mong wala siyang puso. Sabihin mo nga sa akin kung paano siya naging ganoon. At saka, sinasabi lang naman niya sa akin ang tungkol sa inyo ni Lucinro. Noong una, Wala na kaming ugnayan. Huwag mo na akong pagbintangan ng kung ano-ano. Pwede ba? kung wala na kayong ugnayan, hindi na kayo mag-uusap pa. Kitang-kita ko kayong dalawa kanina. Xu Nianan, akin si Fu Yanshen. Subukan mong agawin siya. Humanda ka sa akin. Hayop kang manloloko ka. Pinuntahan ka na niya rito, tapos sasabihin mong wala kayong relasyon. Wala talaga kaming relasyon. Pinuntahan niya lang ako dahil sa sarili niyang kagustuhan. Papakasalan na kita. Kailangan ko pa bang gawin to? Totoo ba talaga yan? Totoo yan. Dati nga kaming magkasintahan. Alam mo naman, nalumpo ako. Sino bang rerespeto sa akin? Akala ko siya ang magliligtas sa akin. Hindi ko akalain na siya pala ang kapahamakan ko. Pero, nag-aral siya ng finance sa ibang bansa at lumipat sa medisina para sa iyo. Hindi ka ba man lang naantig? Naantig? Bakit naman ako maantig? Iniwan niya ako ng gano'n na lang. Dapat ba akong maghintay sa kanya habang buhay? Kaya naman, wala na talaga kayong ugnayan ni Lucinro. Wala na? Ayos lang. Masyado lang akong naging emosyonal. Nga pala, nalason din si Lolo. Pero hindi katulad ng sa iyo. Huwag kang mag-alala. Dati ko pang inaayos ang mga kinakain ni Lolo. Paano nangyari iyon kay Lolo? Salamat sa iyo. Walang anuman. Magkasosyo naman tayo. Kailangan nating itago ang mga lihim natin. Ang sakit ni Lolo. Paano mo nalaman ng ganoon kalinaw? At alam mo pang nalason siya? Nalaman na kaya niya ang totoo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, marunong ako sa medisina. Kaya naman napansin ko. Nakita ka ng mga tao ko na lumabas sa mansion ng mga tang? Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mas detalyado? Nagkamali ako. Bakit ba ako naging pabaya? Mansion ng mga tang? Ano bang sinasabi mo? Anong mansion ng mga tang? Talaga bang hindi mo alam ang mansion ng mga tang? Bakit mo naman naisip na alam ko ang mansion ng mga tang? Iyon ba ang mansion ng mga tang sa piging noon? Hindi ba't sabi mo si Xu Nianan ay madaling talunin? Dahil lang ba ito kay Xu Nianan at sa pagpapakasal niya kay Fu Yanshen? Hindi mo na kailangang malaman. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo bang makita na masira ang dangal ni Xu Nianan at magmakaawa siya sa hirap habang hindi siya mamatay-matay? Ate, mali ang nagawa ko noong nakaraang araw. Matatanggap mo ba ang tawad ko? Ang tapang ng cocktail na ito. Kung hindi sanay sa alak ang iinom, isang lagok lang ay tumba na. Ate, hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Saan ba nagkamali si Nene? Hindi ko dapat pinaratangan ka nang hindi muna inaalam ang totoo. At pagkatapos? Hindi na ako magsasalita ng masama. Ate, tikman mo na ito kung anong lasa. Ito ang una kong timplang alak. Masarap ang lasa. Xu Nianan, sa wakas ay nahulog ka rin sa kamay ko.
Tingnan natin ngayon kapag nasira na ang dangal mo. Kung gugustuhin ka pa ni Fu Yanshen. Xingyao, maghiwalay na tayo. Bakit? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, babaguhin ko ang lahat. Huwag naman tayong maghiwalay. Xingyao, wala na akong nararamdaman sa iyo. Chengyi, ako. Tama na, Xu Xingyao. Sinabi ko nang hiwalay na tayo. Kung magpapakabait ka lang. Ang card sa mesa ay kabayaran sa iyo. Pero kung ayaw mo, kahit ang maliit na halagang ito, ay hindi mo makukuha. Chengye. Fu Chengyi. Hindi ko alam kung itong sorpresang inihanda ko ay magugustuhan mo. Ang nananakit ay nasasaktan din sa huli. Xu Xingyao, mag-enjoy ka na lang. Lolo, ngayong pista ng buwan, may dala po akong espesyal na regalo para sa inyo. Mabuti kang bata, napakamaalalahanin mo. Lolo, nakita ko lang ang pangalawang senyorito at si Shunian An na magkayakap na pumasok sa silid. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, totoo po ito. Sumunod kayo. Lolo, Yanshen, huwag niyo pong sisihin si Shunian An. Ilang buwan na ang nakalipas nang makita ko siyang malapit sa pangalawang senyorito. Hindi ko talaga akalain na magsasama ang pangalawang senyorito at si Shunian An. Lolo, buti na lang at hindi pa sila matagal na engaged na, kaya naman, hindi ko rin gustong si Shunian An ang siyang gumawa nito. Sipain niyo ang pinto para bumukas. Sipain niyo ang pinto. Lolo, wag na nating ituloy ito. Paano kung si Shunian An nga ang nasa loob? Mahihirapan tayong magpaliwanag sa mansyon ng mga Shu. Shunian An, nagawa mong makipagpagtataksil sa pangalawang senyorito. Wala ka na bang respeto kay Yanshen? Ilabas niyo sila rito. Lolo, wag po kayong masyadong magalit. Lolo, anong ginagawa niyo rito? Shunian An, paanong ikaw? Anong paano? Anong ginagawa niyo rito? Lu Xinru, bakit mo dinala rito si Lolo? Ang nene ko at ang pangalawang senyorito. Ate, kasama mo naman ako kanina pa. Ako, pagkainom ko ng alak na binigay mo, ay nakatulog na lang ako. Oo. Pero, Xu Xingyao, naisip mo ba ang magiging resulta nito? Shunianan, wala kaming anumang relasyon ni Xu Xingyao. Siya iyon, niloko niya ako, pinapunta niya ako rito. Hindi ko inaasahan, pagkainom ng tubig na binigay niya, nalason na pala ako. lagot? Ate, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ayusin mo ang gulo na ginawa mo. Kapag nanggulo ka pa kay Shunian An, mag-ingat ka sa akin. Lu Xinru, alam mo, kung gaano kalaki ang kinalaman mo rito kapag nasaktan muli si Shunian An, kahit hindi ikaw ang may gawa, ituturing ko pa rin ikaw. Bahala ka na. Anan, tara na. Lolo? Shunian An, hindi kita mapapatawad. Ayos na. Ganap ka ng magaling. Isang buwan na lang at gagaling ka na. Isang buwan na lang, magiging normal na ang lahat. Napakasaya ko, Shunian An. Makakalakad na rin ako sa wakas. Bitawan mo ako. Wala talagang namamagitan sa amin ni Lu Xinru. Ang aking asawa ay ikaw lang. Ito ay mula sa aking ina. Bagay na para sa kanyang manugang. Ang bagay na gusto ni Guro. Bakit ito nasa kamay ni Fu Yanshen? Guro, nakuha ko na ang basag na palawit na jade. Mabuti naman at nakuha mo. Guro,
ang katotohanan sa pagkamatay ni Mama. Ano ba talaga yon? Guro, alam kong gusto mo akong protektahan. Pero gusto ko lang malaman ang totoo para matahimik na si Mama. Nian-an, hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Ayaw ka lang idamay ng iyong ina. Guro, bilang isang anak, kung hindi ko magagawang maging makatarungan para kay Mama, ako... Guro, gusto kong malaman ang katotohanan. Maari mo bang sabihin sa akin? Nian-an, ang dahilan ng nangyari sa iyong ina ay hindi ko alam. Iniimbestigahan ko rin ito ng matagal. Ang nalaman ko lang ay noong gabi ng isang araw bago iyon nangyari sa iyong ina. Pumunta rito sina Joe Hong at Xu Hongli. Guro, hindi pa ako makakabalik sa bundok sa ngayon. May nalaman din akong ilang bagay. Hinala ko na ang pagkamatay ni Mama ay may kinalaman sa dalawang taong ito. Anak, hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Naintindihan ko po, Guro. Masamang balita. Nahimatay ang matandang Ginoo. Doktor, kumusta ang aking lolo? Kailangan niyo po siyang iligtas. Paumanhin, Ginoong Fu. Kaunti na lang ang oras ng matandang Ginoo. Mukhang tumatalab na ang lason. Hindi na sayang ang paglason ko kay lolo. Ikaw na malas ka, salot sa buhay. Hindi pa sapat ang pagpatay sa magulang, pati si lolo ay idadamay mo pa. Si lolo ay dahil sa pag-aalala sa inyong kasal, ay nagkasakit na sa galit. Lumpo ka na nga, bakit hindi ka pa mamatay? Lolo, wag po kayong sumuko. Susubukan ko po na kontakin ang munting manggagamot para gamutin kayo. Salamat. Napakabait mo. Lolo, oras na para kumain. Nasaan si Yanshen? Masama ang pakiramdam ni Yanshen, kaya nauna na siyang umuwi. Lolo? Nakita niyo po ba iyon? Si Fu Yanshen ay talagang walang balak na bisitahin kayo. Kahit na may sakit na kayo, ginagawa pa rin niya ang gusto niya. Wala siyang pakialam sa inyo. Sinayang niyo lang ang pagmamahal sa kanya. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso dahil ikakawag pa nito ang buntot sa inyo. Lolo, uminom na po tayo ng sabaw. Wag na po kayong malungkot. Lucinro, wala ka bang ibang magawa? Maghapon ka na rito sa mansion ng mga Fu. Bakit? Engaged ka na ba sa isa sa mga anak dito? Binibisita ko lang si Lolo. Pasensya na po. Xunyanan. Ang pilay na si Fu Yanshen ay hindi ka mabibigyan ng saya kaysa maging biyuda sa kanya. Sumama ka na lang sa akin. Kapag sumama ka sa akin, paliligayahin kita ng husto. Tutal malapit na ring mamatay ang matandang Ginoo. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng magandang buhay. Bakit kay Fu Chengyi? Ay may amoy ng damo ng kamatayan. Fu Chengyi. Fu Chengyi? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang sarili mong asawa ay walang hiyang tinukso ako. Fu Yanshen, maghintay ka na lang na niloloko sa asawa. Kung hindi mo ititigil yan, kaya kitang basag ang mukha. Lumayas ka. Ni An-an, ayos ka lang ba? May masakit ba? Shunianan, nasa iyo na si Fu Yanshen, pero malanding babae ka pa rin. Sige, simulan na.
Doktor? Malubha ang matandang Ginoo. Wala nang pag-asang magising. Tuluyan na siyang comatose. Lolo, matandang hukluban. Sa wakas patay ka na. Si Lu Xinruo talaga ay napakasama. Ngayon, akin na ang mansion ng mga Fu. Lolo? Lolo, gising na po. Huwag mo kaming iwan, Lolo. Fu Yanshen. Buhay ka pa pala. Mukhang ikaw ay tuluyan nang naging inutil. Kung ako sa'yo, tatalon na lang ako rito. Fu Chengyi, ako pa rin ang iyong kuya. Ang tanging tagapagmana ng mga Fu. Anong tagapagmana ka riyan? Nalason na ang matandang Ginoo at nakaratay na sa kama. Hindi bagay sa isang lumpo. Dahil ngayon ako na ang tanging tagapagmana ng mga Fu. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagkalason ni Lolo? Ikaw ba ang naglason sa kanya? Ilang araw na lang ang matandang Ginoo. Pinapadali ko lang ang paghihirap niya. Napakabuti ni Lolo sa'yo. Paano mo nagawang gumawa ng bagay na masahol pa sa hayop? Mabuti ang mukha mo. Ikaw lang ang gusto ng matandang Ginoo. Sa iyo napunta ang lahat ng pabor. Bakit ganoon? Basta ngayon, sa akin na ang mansion ng mga Fu. Mamatay ka na lang sa inggit. Huwag kang mag-alala. Kapag patay ka na, aalagaan ko ng mabuti ang iyong ate para sa iyo. Subukan mo lang siyang hawakan. Ikaw na lumpo at baog. Ako na ang magpapasaya sa kanya. Swerte niya iyon. Ikaw? Ano ba talaga ang nagpabago sa'yo ng ganyan? Hindi ba't may sakit ka at komatos na? Paano nangyari ito? Gusto mo ba talaga akong maging ganito? Hindi po, Lolo. Hindi ako iyon. Siya ang may gawa. Pinilit niya lang ako. Chengyi, aminin mo ang iyong pagkakamali. Habang may pagkakataon pa. Dahil sa iyo, matandang hukluban, paborito mo palagi si Fu Yanshen. Hindi ba lumpo ang binti mo? Kailan ka pa gumaling? Kailan pa ako gumaling? Bakit ko sasabihin sa'yo? Nilason mo muna ako. Pagkatapos ay si Lolo. Dapat mong pag-isipan ng mabuti kung gaano ka katagal makukulong. Ano ang problema? Si Fu Chengyi iyon. Siya ang lumalason sa inyo ni Lolo. Noong ginugulo niya ako, naamoy ko sa kanya ang amoy ng damo ng kamatayan. Ang lason sa inyo ay galing doon. May lason ng alak na ito. At isa pa, ako ang munting manggagamot na hinahanap mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ako ang munting manggagamot. Patuloy kayong nilalason ni Fu Chengyi. Lolo, hindi ko sinasadya. Ito ay wala talaga akong balak na saktan ka. Lolo. Fu Chengyi, ako ang munting manggagamot na hinahanap mo. Ikaw ang munting manggagamot. Gamutin mo ako agad. Bilisan mo ang paggamot sa akin. Hindi pwedeng mawalan ako ng silbi. Ginoong Fu Chengyi, suspek ka sa paglalason sa mansyon ng mga Fu. Inaaresto kita. Ayon sa batas, maaari kang manatiling tahimik. Hindi, Lolo. Ayaw ko. Yanshen, ipapaubaya ko na sa iyo ang mansion ng mga Fu. Lolo? Hindi ko kailangan ng kumpanya. Wala rin akong oras para doon. Ang Tiangki Group sa labas ay ako mismo ang nagtatag. Nalaman ko agad na may gustong manakit sa akin, kaya kailangan kong magpanggap. Amo, ito ang mga bagay na pinapaimbestiga mo noon? Ito ay tungkol kay Ma. Narinig ko na binanggit mo ito.
Kaya inutusan si Asistente Zhang na imbestigahan ito. Nianan, huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa tabi mo. Alam ko na noon pa na may mali sa pagkamatay ni Mama. Patuloy ko rin itong sinisiyasat. Pero hindi ko akalain na ganito pala ang katotohanan. Ang hayop na si Shu Hongli, paano niya nagawa iyon? Siya ang una niyang asawa. Nianan, huwag ka nang umiyak. Ang prioridad natin ay maipakulong silang lahat. Gagawin ko silang pagbayarin sa lahat. Sige, pagbayarin natin sila. Tumigil ka na sa pag-ikot. Anong gagawin natin? Alam na ni Xu Nianan ang tungkol sa mga ginawa natin noon sa nakaraan. Hindi ba't sinabi mo sa akin na naitago natin ito ng maayos? Walang makakaalam kahit sino na tayo ang lumason kay Suyu. Bakit ngayon alam na ng lahat? Shu Hongli, gusto mo ba akong mamatay? Dapat sinabi mo agad. Wala nang silbi ang iyang mga reklamo mo. Nandito na tayo sa sitwasyong ito. Dapat tayong dalawa ay mag-isip ng paraan. Shu Hongli, kung gusto mong mamatay, sige lang. Huwag mo akong idamay sa mga nangyari noon. Wala akong masyadong kinalaman. Ikaw, Ginoong Shu Hongli, binibining Zhou Hong, kayo ay noong 16 na taon na ang nakalipas ay may kinalaman sa kaso ng lason. Ito ang warrant of arrest. May karapatan kayong manahimik. Lu Senru, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang aking magulang. Wala silang kasalanan. Anong kasalanan ang nagawa ni na Tio at Tia? Hindi ko alam. Pagpasok ko pa lang, sinabi na ng katiwala na ang aking magulang ay dinala na ng mga pulis. Xingyao, huwag ka munang mag-alala. Isipin mo kung ano ba talaga ang dahilan nito. Hindi ko alam. Ate, nagmamakaawa ako, iligtas mo ako. Ate, pakiusap, iligtas mo ang ating magulang. Ilang araw na silang nakakulong. Marami na akong hiningan ng tulong, pero walang nangyari. Bitawan mo ako. Ate, hindi dahil paborito ako ng ating magulang, ay pababayaan mo na sila. Nasa panganib sila ngayon, kailangan mong tumulong. Xu Xingyao, ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Ate, anong ginawa kong kwento? Maaring balewalain mo si Ma, pero hindi mo pwedeng pabayaan pati si Pa. Magulang mo sila. Hindi ko sila magulang. Bata pa lang ay paborito ka na. Ang nanay ko ay pinatay ni na Ma at Pa nang magtulungan sila. Bilang anak, hindi ba dapat lang na humingi ako ng katarungan? Ex-Shu Xingyao, ang ginawa ng mansion ng mga Shu na pananakit sa aking asawa ay tatandaan ko lahat. Binibining Shu, huwag mong isiping dahil nakasandal ka sa mansion ng mga Fu, ay pwede mo nang baliwalain ang dangal ng mansion ng mga Shu. Ngayong pinapahamak mo ang iyong magulang. Lu Xinru, ang tungkol sa mansyon ng mga Shu ay kailanman hindi pakikialaman ng isang katulad mong banyaga. Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ang sarili mong mga problema ay tila hindi mo pa nalilinis. Xu Xingyao, babalaan kita. Sa pagkakataong ito sa nangyari sa iyong magulang, ay hindi ka nadamay. Pero kapag kinalaban mo pa ako, ipapakulong din kita sa loob ng bilangguan. Yanshen, alam kong hindi mo ako kayang iwan. Ngayon ay naiintindihan ko na ang pinagdaanan mo noon. Patawad, bata pa ako at wala pang isip noon. Sa totoo lang, nang pumunta ako sa ibang bansa, nagsisi agad ako. Hindi nagtagal, iniwan ko ang kursong pinansyal at lumipat sa medisina. Lagi kong iniisip ang iyong mga binti. Lu Xinru, bakit hindi ko napansin noon na napakahusay mo palang umarte? Yanshen, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo.
ang gamot ni Lolo. Ikaw ba ang nag-udyok kay Fu Chengyi na palitan ito? Napakabait sa akin ni Lolo Fu. Bakit ko naman siya sasaktan? May naninira lang sa akin. Si Shu Nianan ba iyon? Siguradong siya iyon. Yan Shen, huwag kang maniwala sa kanya. Kasinungalingan lang ito. Gawa-gawa lang ito. Hindi ako iyon. Yan Shen, hindi ko magagawa iyon. Dakpin niyo siya. Fu Yanshen, hindi ko ito kasalanan. Kung hindi lang dahil sa matandang iyon na ayaw kanselahin ang kasal mo, hindi ko sana pinalitan ang gamot niya. Kasalanan ito ng masamang babaeng iyon na inagaw ka sa akin. Sa huli ay nawala pa rin ang buong mundo ko. Nian-an, ang iyong mama, ano ba talaga ang iniwan niya sa iyo? Na kailangang buksan gamit ang palawit na jade na ito. Nian-an, Yanshen. Kapag nabasa ninyo ang sulat na ito, wala na ang inyong mama. Pero, binabati kayo ni mama rito ng maligayang kasal. Sana sa inyong hinaharap ay maging maayos at payapa at laging masaya sa pagtanda ninyong magkasama. Ang tanging hiling ni mama sa inyong dalawa, ngayon man o sa darating na panahon, ay dapat kayong magtiwala sa isa't isa at huwag magduda. Mga tang ng Nancheng, Tiangki Group. Sila ay mga tanyag na pamilya. Napakalakas ng impluensya ng mga Shu. Hindi mo ba alam ito? Si Binibining Shu ay marangal na panauhin nila. Sabi nila, siya ang munting manggagamot. Munting manggagamot. Anong munting manggagamot? Hindi mo ba alam? Ang mga Tang at Tiangchi, binigyan siya ng 20% ng kabahagi. Ngayon si Binibining Shu ay mas mayaman pa kay Senyorito Fu. Ginoong Fu Yanshen, Binibining Shu Nianan. Tinatanggap niyo ba ang isa't isa sa kasunduan sa kasal na ito, sa sakit man o sa kalusugan, sa hirap man o sa ginhawa, at sa anumang dahilan? Mamahalin siya, aalagaan siya, irerespeto siya, tatanggapin siya, at magiging tapat kailanman, hanggang sa dulo ng buhay. Opo, tinatanggap ko. Opo, tinatanggap ko. Ngayon sa ating bagong kasal, magpalitan na kayo ng singsing.